Nagbanta si US President Donald Trump na magde-deploy siya ng military forces sa Minnesota kasunod ng ilang araw ng maiinit na protesta laban sa pagdami ng immigration agents sa mga kalye ng Minneapolis. Sa social media, sinabi ni Trump na kung ang mga korap-anya ng mga politiko ng Minnesota ay hindi susunod sa batas at hindi pipigilan ng professional agitators and insurrectionists sa pag-atake sa ICE agents, ipatutupad niya ang Insurrection Act. Lumalala ang mga komprontasyon sa pagitan ng mga residente at federal officers matapos barilin at mapatay ng isang ICE agent, ang isang US citizen na si Rene Good sa kotse nito kamakailan. Jessica Valerio para sa kabuuan ng report. Ang pinakabagong banta ni Pangulong Donald Trump ay ilang oras matapos barilin ng isang immigration officer ang isang lalaking Venezuelan na ayon sa gobyerno ay tinangkang tumakas matapos subukan ng agents na harangin ang sasakyan nito. Tinamaan ng bala sa binti ang lalaki. Para kay Minneapolis activist William Kelly, tila sinasadya ng Pangulo na bayuin ang protesters. It feels like fascism. It feels like Donald Trump's trying to strengthen his grip on this nation, and he's going to use our peaceful demonstrations, our First Amendment protests, as an excuse to send in the troops. Ayon kay Kelly, patuloy na magpoprotesta ang mga residente ng Minneapolis at lalawak pa ang mga ito. Sinabi ng residenteng si Andy Martin, hindi dapat makialam ang militar. Well, I think it's inappropriate use of the United States military to bring them in against their own citizens. And from what I understand, happened in D.C. when he had the National Guard there. None of them wanted to be there. It was a waste of time and resources. I don't think the Army appreciates it. I think it's an act of desperation. Kung magpapadala ang Pangulo ng mga sundalo sa Minnesota, malamang nahaharap siya sa legal challenges ng Estado. 3,000 federal officers na ang nasa Minneapolis area. Nagro-ronda sila sa malamig na mga kalye ng lungsod, bit-bit ang mga baril, suot ang military-style camouflage gear at mask na itinatago ang mga mukha. Araw at gabi, sinasalubong sila ng malalakas at kalalasay galit na mga protesta. Ang iba ay gumagamit ng mga pito o nagpapatunog ng tamborin. Noong isang gabi, nagtipon ang ilang mga residente malapit sa kung saan binaril ang lalaking Venezuelan. Ang iba'y nagsisisigaw bilang protesta. Nagpasabog naman ng flashbang grenades ang federal officers at nagtapon ng tear gas. Mula nang sumabog ang mga protesta, nagsimulang umaresto ang agents ng mga immigrants at protesters. May mga pagkakataong binabasag nila ang mga bintana at hinihila ang mga tao palabas ng mga sasakyan. Sinisigawan sila ng protesters kapag naghaharang ng Black and Latino US citizens para hingan ng ID. Jessica Valerio para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. At kaugnay nga ng bantang niya ni US President Donald Trump, ating alamin kung ano nga ba ang Insurrection Act. Ang Insurrection Act of 1807 ay isang bihira ngunit makapangyarihang batas na nagbibigay sa Pangulo ng otoridad na gumamit ng federal military forces sa loob ng Estados Unidos. Ipinawawalang bisa nito ang Posse Comitatus Act na nagbabawal sa militar na magsagawa ng civilian law enforcement. Sa ilalim ng Insurrection Act, maaaring magpadala ng puwersa ang Pangulo kung sa kanyang pananaw ay hindi na maipatutupad ang federal laws o kung may kaguluhan na humahadlang sa karapatan ng mga mamamayan at nabibigo ang mga lokal na otoridad na kumilos. Ayon sa mga eksperto, malabo ang definisyon ng mga kondisyong pinahihintulutan ng batas dahilan upang mabigyan ng Pangulo ng malawak na diskresyon. 18 sa 45 mga naging presidente ng Estados Unidos ang gumamit ng Insurrection Act sa mga krisis katulad ng rebelyon at pagpapatupad ng civil rights orders. Ang huling beses na ginamit ito ay noong taong 1992 sa kaguluhan sa Los Angeles. Ayon sa mga eksperto, kapag muli itong maipatutupad, maaari itong humantong sa legal na hamon, ngunit matatanda ang bihirang kwestiyonin ng korte ang desisyon ng Pangulo.